So, hello mga master. So, tuturuan ko ngayon kung paano mag-repair ng ah, tip ng fishing rod mga master. So, ito yung ating fishing rod na tip. Ayan. So, tip ito ng Kapong 702. Ayan. So, ito yung tip na may butas sa gitna. Carbon. Ayan, may butas siya sa gitna mga master. So, ngayon, dahil naputol siya mga master, yung last time na nag-cast ako na tumama yung ano yan, tip ko sa bato pag-cast ko. So, ngayon ay i-repair natin ito mga master. So, ito yung mga materials natin gagamitin. So, meron tayong epoxy. Ito yung epoxy. So, nakalagay dito is epoxy steel. Ito kasi yung nabili ko last. So, hindi na ako bumili ng bago. Sayang naman. So, kung meron pa kayong mga epoxy dyan na pwede gamitin, pwede yan siya mga master. Meron tayong alambre. Ayan, maliit na alambre. At meron din tayong pinutol kanina na malaking alambre. Ito yung ipangdudugtong natin dito mga master sa naputol natin na tip. At meron tayong hasaan mga master. Gagamitin natin ito mga master para dito sa alambre na ito na dahil medyo mataba. So hindi siya kakasya doon sa tip na naputol. So kailangan natin siya hasain para liliit siya. Okay. So meron din tayong ito, braided line. So itong braided line mga master, ito rin yung ginagamit natin para sa pag-fishing, pero kukuha tayo ng ilan dito para ipamtatali doon sa tip na kung saan napagdugtungan natin ng yan, ng alambre. Okay, so meron din tayong kuan mga master. Ito, syempre kailangan ito mga master ang plies. So long nose lang ang meron ako. So ayan mga master, umpisa natin ang ating tutorial. Right. So ngayon, gawin natin mga master, dahil itong dulo ng tip mga master na naputol is maliit ang butas, hindi kakasya ito. So kailangan natin to bawasan o nipisin, o ano ba tawag dito, paliitin, no? So make sure lang mga master na yung gagamitin nyo na ano yan, tabi muna natin ito mga master, tabi muna natin. Ayan. So, hindi siya kakasya mga master dahil mataba yung aking nakuhang alambre. So, make sure lang mga master, dapat straight ito mga master para hindi titiko yung inyong tip. So, dapat medyo straight siya mga master. Ayusin nyo na maging straight siya. Alright. So ngayon, ang magagamit lang natin dito mga master, isusukat mo yan siya. So dapat ang estimate mo lang na ang malagay dun sa mapasok dun sa tip, kasi itong alambre is ipapasok natin yan siya dyan sa gitna na may butas. Kasi may mga tip mga master na solid yung walang butas sa gitna. Itong tip na ayusin natin is may butas sa gitna. So kaya papasukan na lang natin siya ng alambre para magamit. So pero kung meron ka naman din talagang budget, so bibili ka na lang din ng bago, no? Para mas pulido yung paggamit mo ng tip. Pero kasi dahil tayo ay nagtitipid at syempre sa mga nanonood dyan na paano i-repair ang mga tip na naputol, so yun, nagtitipid nga talaga tayo, so kailangan siyang i-repair ng pagtiisan natin ito mga master. So puputulin natin siya mga master dito.
Ayan. Gagamitan natin ng plies. Ayun, putol na. So ngayon mga master, yan, naputol na siya. Kung isisiksik natin siya dito sa kabila, yung sa mababang parte, sakto siya. Pero dito naman sa kabila is hindi siya sasakto dahil maliit yung butas. So ang gagawin natin dyan, at least ang kalahati nito mga master ay gagamitan natin ng ano ba tawag nito? Mabubutas talaga siya. So ganito siya mga master, para hindi maubos yung hasaan natin mga master. Kailangan natin gamitin ang pangbasa. Kailangan natin siyang basain. Kailangan na talaga ng sipag ito mga master. Okay, so tapos na nga nating hasain mga master. So siguro nasa mga 20 minutes din siguro nating hinasa ito mga master. Yan mga master oh. Medyo lumiit yung dito na part mga master. Ayan, lumiit yung dito na part. No, kasi yan yung ipapasok natin dito sa idudugtong natin na tip na maliit ang butas. Yan, so ito yung sunod na gagawin natin mga master. So kailangan natin ipasok muna itong pinakadulo mga master, kung saan natin hinasa yung alambre. So papasok natin mga master. Siguraduhin nyo mga master na straight yung alambre na inyong ipapasok. Ayan, so napasok na nga natin mga master. So siguro hanggang dito yun mga master ang napasok. Yan. So hanggang dyan yung napasok mga master. Okay, sunod naman natin ipapasok mga master. Meron pa tayo nakalimutan mga master. So ayan mga master, so meron pala tayo nakalimutan kanina sa isa sa mga materialis natin. Itong glue. No, kung meron kayong super glue, Mighty Bond, Bulldog super glue, yan, pwede yan siya. So ito yung ating glue na meron tayo. So ilalagay natin yung glue mga master dito sa dulo ng yan, bago natin ipasok doon sa tip mga master. Kakapit doon sa loob. Yan. So bubuksan ko na lang itong mga master dahil paubos na rin yung laman. So lalagyan muna natin siya ng glue dito para maipasok natin sa loob mga master. Ayan. So tapos na nating takpan muna natin para hindi masayang yung glue. So papasok na natin mga master bago pa matuyo. Okay. So yan na mga master. Yan na yung ating alambre, pinasok na natin. So ngayon ay susunod natin ipapasok itong isa dito sa kabila. No, so ganun pa rin, lalagyan pa rin natin ng glue yung kabilang dulo mga master. Para kapit na kapit talaga mga master sa loob. Ayan. Sasampak na natin mga master. So may tumutulo eh.
Kailangan ng pamunas mga master. Ayan. So, check nyo mga master kung straight yung mga ring guide. Check nyo mga master kung straight. Ayan. So, straight na. So, make sure mga master straight yung ring guide nyo mga master. Ayan. So, ayan mga master. So, nalagyan na natin ng glue. No, so, ang sunod natin gagawin dyan mga master is syempre gagamitin na natin ito mga master. Kasi ito naman siya, kapit na siya doon sa loob. Pero pag ikinast mo yan siya mga master, is luluwang na naman yan siya. So, para at magsasanhi na, tatanggal na naman siya. So, ngayon, meron akong alambre dito na maliit. Kung meron kayong alambre dyan mga master na kasing laki nito, yan yung ilalagay natin dito sa labas. Magiging guide niya yan mga master. So, puto lang tayo ng mga ganito. Mga 2 inches. Ayan. So, yun yung magiging guide natin dito mga master sa labas. Para pulido yan mga master. So, straight lang natin. Alright mga master, so ito yung ginupit natin na mga maliit na alambre. Ayan, ito pa isa. So, dalawa yung ginupit natin na magkaparehong size mga master. At ito yung ilalagay natin sa gilid ng napagdugtungan natin mga master. Ayan. So, dyan natin siya ididikit sa gilid. Huwag sa likod, sa back ng pinagdugtungan mga master dahil parang hindi makaka-bend, no? Kasi syempre nag-bend itong ating tip during na meron tayong mahuli na isda. So, sa gilid lang natin ito ilalagay mga master para hindi siya gaanong matapon o masira agad. Okay. So, ngayon ay ididikit na natin mga master yung itong alam. So, ayan mga master, nilagyan na natin ng glue at dinugtong natin yung alambre sa gilid. So, sa kabilang side naman mga master, meron pa rin gagawin natin. Lalagay rin natin ito sa kabila. Diyan. So, lalagyan natin ng glue. Glue muna. Ayan, glue. At ito papahid natin dyan. Para dyan natin ididikit yung tayo dumikit ng isa. So dyan natin ididikit yung isang alambre. Alright. So didikit natin itong isa mga master. Okay, so yan mga master. Naidikit na natin. Magkabilaan. So, kailangan yan siya mga master para medyo matibay ang ating dinugtong. Okay. So, ngayon,
Ang sunod dyan mga master, patutuyuin muna natin mga master na mga at least 20 minutes. Patuyuin muna natin. So ayan mga master, kapag matuyo ito mamaya, tatalian natin ito mga master ng braided line. Ayan. So ito yung itatali natin dyan mga master, para talagang pulido yung ating gawa, ginagawa natin na pag re-repair ng rod. Okay, so isa pa mga master, mas mabuti na rin na sa gilid natin nilagay, para kapag tatalian natin siya ng braided line, or kung wala kayong braided line, pwede sinulid. Ayan, kung tatalian mo yan siya mga master, ay yung uumbok mga master is sa gilid lang mga master, hindi siya dito sa dadaanan ng linya, hindi siya sa dadaanan ng main line mga master kapag kayo ay magka-cast. So kaya rin yung advantage na dyan natin nilagay sa gilid. So ayan mga master, tuyong-tuyo na siya mga master, pwede na natin itong talian mga master. So kumuha nga pala ako ng bagong braided line mga master na medyo dark yung color mga master, dahil yung nakuha natin is light, para medyo babagay rin naman sa ating tip. Ayan, na medyo dark ang color. Okay, so kung magtatali kayo mga master, dapat dito kayo mag-uumpisa sa dito mga master, sa labas ng dugtong dyan. Ayan, so dapat dito kayo mag-uumpisa sa labas ng dugtong, o sa labas ng alambre. Okay, so hanggang ang pagtali nyo hanggang sa kabila, ganun din. So umpisa natin mga master ang pagtatali. So ganito nga pala ang pagtali mga master. So lagay mo muna itong maglampas ka muna ng isa, tsaka sundan nyo lang mga master yung ginagawa ko mga master. Ayan, tapos ayan, so dyan nyo siya iikot mga master, parang ganyan mga master, may sobra. Okay, dyan. So para magsi-semi-lock siya mga master. Ayan. So ikot.
master. Kumuha ko ng putol na braided line mga master. At ito yung gagamitin natin pang lalak dito mga master. So yan. So ganyan siya mga master. Yan. Kita nyo. Okay. So dyan natin iikot itong sobra para malak natin. So iikot natin dyan mga master. Ayan. So ayan nyo lang mga master na merong ayan dyan. Okay, yan. Tapos dyan sa parang may butas mga master, dyan natin ipapasok itong dulo ng sinulid mga master o na braided line. Okay. Okay, so ipapasok natin itong dulo mga master dito. Yan, ipapasok natin mga master. Ayan. Tapos after mo maipasok yan mga master, yung dulo din naman ng below, ito yung pinasukan natin, hilain natin yan mga master. Hilain natin yan. Ayun. So kusang papasok siya doon. Yun. So yan na mga master, pumasok siya. Kita nyo naman yan nag-cross. So dyan na siya maglalak mga master. So puputulin lang natin yung mga sobra-sobra. Ayan, so nag-lock na siya mga master. Ayan, so pwede na natin ito putulin mga master. Ayan, so putulin natin ito mga sobra-sobra mga master. Yun. Tapos ito naman kabila, putulin na rin natin to. Ayun, putol na. So ngayon ito pa pala yung dulo kanina, yung pinakaumpisa. Alright, so ayan na mga master. So yan na yung finish natin. Ready pa yan talaga yung finish natin mga master. So nalagyan natin siya ng epoxy mga master para mas lalong matibay. Actually pwede na sana ito pwede na sana ito gamitin, pero mas mabuti pa rin yung matibay mga master. So ayan mga master, so dito natin hahaluin yung epoxy na ilalagay natin. Ayan. Actually takip lang ito ng mga master ng lalagyan ng pagkain. Right. Okay, syempre, so haluin natin yung mga master. Mix. Pati camera natin ayan, so haluin na natin yung mga master. Okay, so okay na yan mga master. So ilalagay na natin siya dito sa ating pinagbugtungan.
Sa paglagay nito mga master ng epoxy, dapat medyo bilis-bilisan nyo dahil mabilis lang itong matuyo. Medyo magalaw. Alright, so yan ang mga master. So, patutuyuin na natin ito mga master. So, ayan mga master, ito na yung result ng ating itinugtong na tip, naputol na tip. So, medyo natuyo na, tuyo na yung ating niligay na epoxy mga master. Ayan. So, ngayon mga master, dahil ni-repair lang naman natin yung ating rod. So, kaya hindi talaga may iwasan mga master na tulad ng sinabi ko kanina, merong uumbok dito mga master sa gilid. Ayan. So kung titignan mo mga master, straight naman din siya. Ayan. At na-repair na natin siya ng maayos. So, ngayon, sa next vlog natin mga master is i-field test natin ito mga master. Kung okay lang ba yung performance niya. Ayan, so tapos na yung ating repair sa tip.